Ito naman po, habang summer at panahon ho ng bakasyon, sulitin ito sa pamagitan syempre ng pag-i-enjoy sa paglangoy sa beach. Pero ingat lang po sa pagsuswimming dahil baka kayo ho ay maging biktima naman ng dikya o yung jellyfish na kung tawagin. Ano-ano nga ba ang epekto nito? Alamin po natin yan mula sa ating Dr. On Judy. Bago tuluyang matapos ang panahon ng tag-init, ang ilan nating mga kababayan humahabol pa ng huling hirit sa mga beach. Pero mga kapuso, ingat lang sa paglangoy-langoy sa dagat dahil baka bigla na lang kayong mabiktima ng dikya o jellyfish. Tulad na lang ng nangyari kay Harvey, 26 na taong gulang. Kwento ni Harvey, nagkayayaan daw sila magkakaibigan na mag-swimming sa isang beach sa Batangas. Sa unay maayos naman daw ang kanilang paglangoy sa dagat. Pero pag ahon daw niya sa tubig, nagbago raw ang kanyang pakiramdam. Sa dagat pa lang, parang sting na, parang may hindi naman parang agad, parang mga tusok-tusok na feeling. Feeling ko ano nang bubuyog. Ang kirot na naramdaman ni Harvey sa bahagi ng kanyang hita, braso at dibdib, nagsimula ring mga ti at mamula. Suspetsa niya, dala raw ito ng kamandag ng dikya. Pag ahon namin, humilito na yung mga parang mga red spots sa katawan. Agad naman daw siyang humingi ng paunang lunas sa lifeguard na naroon sa beach. Ayon kay Dr. Maria Victoria Abisamis ng East Avenue Medical Center, maraming masamang epekto maaaring idulot ang pagkagat ng dikya, depende sa uri nito. Malalaman mo lang na ikaw ay na-sting na ng jellyfish kung makakaramdam ka ng parang kirot, no? Pain ang unang-una mong mararamdaman. Para siyang may kati na may kasamang kirot, no? And eventually, ito ay mamamaga, no? Magkakaroon ng mga pantal-pantal. At kapag ito ay ang natsyempo sa yung jellyfish ay yung tinatawag na may venom, yung pwedeng poisonous, ika nga, ay pwedeng mahirapan kang huminga, nagsusuka yung iba, nahihilo, and yung iba dumidire-diretso pwedeng ikamatay yun. Ang toxins o lason umano na galing sa nematocyst o stinging cells sa tentacles ng dikya ay maaaring kumalat sa katawan kaya mainam na malunasan agad ito. Dapat gawin kapag ikaw ay na-sting ng jellyfish ay ibabad yung area ng na-sting sa suka, no? Suka ang dapat na ginagamit, mga 15 to 30 minutes na dapat nakababad. Ang dahilan nun ay yung vinegar o yung suka, ipe-prevent niya yung pag-produce ng mga toxins. Kung walang suka sa paligid, yung tinatawag nating salt water, pwede rin. Salt water. So, bawal ang fresh water kasi yung fresh water pwedeng lalo pang mag-produce ng toxins. Ang paniniwala namang pag-ihi sa bahagi ng katawan na nakagat ng dikya, pinabulaanan ni Doktora. Hindi talaga siya ideal, no? Kasi yung ihi, hindi naman lahat ng ihi acidic. Dapat kasi kasing acidic ng suka o acetic acid. Ayon kay Jappy Lim na isang marine zoologist, ang pangangagat umano ng dikya o pag-sting nito ay nagsisilbing self-defense at paraan upang makakain sila ng isda. Mapapoison at may mobilize or hindi na makagalaw or makatakas yung maliit na isda. So, nangyayari yung tentacles, i-draw nila yung fish sa mouth ng jellyfish para kainin. Merong mga dikya umano na namamahay sa malalalim at mabababaw ng bahagi ng dagat, kaya mabuting maging alerto sa mga ito. If may nabalitaan kayo na maraming jellyfish sa area, at gusto niyo mag-swimming, siguro mag-risked na lang kayo or you find another place kung saan kayo pwede mag-swimming. Another is, let's say, wala namang ganang report, just want to be, take precautions, you can, wear a rash guard, okay, and the leggings. So, anong nangyayari? Kino-cover ang body mo up to here. Para sa mga nagbabalak pang mag-beach bago matapos ang summer, alalahanin ang mga payong ito para maging sulit ang inyong huling hirit.